si Harry Music. Sa bawat bagsak bumabang muli. Kahit madilim, may liwanag sa dulo. Lagi luha sa gabi, ngiti sa umaga. Ipagpatuloy ang buhay, huwag susuko. Basta, 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 basta. Kahit mabigat ang mundo sa balik. Kahit magpalit kayo ng bagong brake shoe, kung hindi nyo nililinis at hindi nyo nilulubricate yung brake system ninyo, magi-stack up pa rin yan kagaya nito. Ito po mga kaibigan, pagka preno ko siya, hindi na bumabalik. No? Nakakairita yun pag gano'n yung preno ninyo. So ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung dapat natin gawin pagka nag-i-stack up na yung ating mga preno. So syempre mga kaibigan, unang dapat natin gawin, no choice tayo kundi tanggalin yung ating gulong. Kasi hindi nyo naman malilinis yung mismong preno ninyo kung hindi nyo tatanggalin to. Tsaka dapat linisin nyo na rin siya pag tinanggal nyo. Tapos mga kaibigan, tanggalin nyo yung shafting netong inyong preno. Pag natanggal nyo tong shafting ng preno nyo, may dahilan po kung bakit merong, may uka dyan. Ayan po, dyan po na-i-stack up dapat yung grasa, no? Kumbaga, dyan po yung reserve na grasa, dyan po mag-i-stay yung grasa na ilalagay natin. Ayan po yung dahilan kung bakit may uka dyan. So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng grasa. So, sa pagpili ng grasa, hindi mahalaga kung high temp yan o ordinary. Ang mahalaga, may grasa yan. So, hindi naman natin kailangan kabitan ng high temp kasi ito po ay hindi naman umiinit ng sobra-sobra. No? Hindi naman yan CVT. So, yan. Yung uka dyan, lalagyan natin siya ng grasa. Kailangan magkaroon ng grasa yan para malubricate yung ating shafting. Para pag gumagalaw yung shafting natin, hindi siya maganit. Tapos sunod naman mga kaibigan, itong mismong pinaglalagyan ng shafting natin. So lagyan nyo rin yan ng grasa, no? Mga kaibigan, di bali ng sobra kasi pagka sumobra yan, pwede nyo naman siyang punasan pag sumobra. Kesa naman kulang yung ilagay nyo. Tapos, ayun na nga, maganda po kasi na nalalagyan niya ng grasa kasi ito po ay gawa lang sa aluminum. So dahil gawa lang siya sa aluminum, may movement po na nangyayari sa loob niyan at dahil gawa siya sa aluminum, mas mabilis po siyang napupudpod kumpara dun sa mismong shafting natin. Kaya nga yung iba, umaalog ka agad yung shafting nila kasi yung butas na to mismo ay maluwang na. Kasi gawa lang siya sa aluminum, nasisira ka agad siya pagka hindi nalulubricate. Kaya kailangan alaga rin talaga natin to sa grasa. Tapos eto mga kaibigan, kabit na natin yung shafting. So ayan, pagka naikabit natin yung shafting, yung mga sobra punasan nyo na lang. Lumaban palagi kahit wala kang kasama. Lungkot na nadarama, wag mong hindahin. Pangarap mo iyong abutin. Tapos mga kaibigan, etong part na to ng shafting, dapat po yan ay nalalagyan din niya ng grasa. Ayan po yung isa sa pinaka-importanteng parte ng shafting natin ng preno na malagyan ng grasa. Kasi po mga kaibigan, itong part na to mga kaibigan, ayan po ay direktang tumatama dun sa ating brake shoe, no? Siya po yung tumutulak dun sa brake shoe para umangat yung brake shoe natin at tumama dun sa ating brake drum. So ito po yung mismong kumokontrol ng preno natin. So, ito po, kumakaskas po yan dun sa brake shoe natin. At dahil doon, syempre, napupudpud din po to. Nagkakaroon ng pagkiskis, pagtama sa bakal. Kaya naman, minsan, pagka ito po ay napudpod or dumumi or nagkaroon ng corrosion or ng kalawang, hindi po basta-basta bumabalik yung brake shoe natin. Kaya kailangan
malubricate po to. Dapat po mga kaibigan, lahat ng part na nagkikiskisan malagyan natin ng grasa para walang friction. Pangarap mo iyong abutin, huwag mo pakinggan mga Tapos ito mga kaibigan, kabit na natin. Ganito lang po ang pagkabit niya, napakadali lang po. Ipoporma nyo lang ng maayos yung ating brake shoe. Tapos pag nakaporma na, itutulak nyo lang siya. Either pukpukin nyo ng konti. Yan, ganyan lang, napakadali lang. pagpatuloy umabante, tumayo pag nadapa, magtiwala sa sarili, tuloy at mangarap. Pagpatuloy umabante, tumayo pag nadapa, magtiwala sa sarili, tuloy at pangarap. Tapos mga kaibigan, kung makikita nyo ngayon, papakita ko sa inyo, mas smooth na po yung galaw niya kaysa dun sa dati. No? Kahit isagad ko siya ng piga, bumabalik pa rin siya. So, mas smooth na siya, mas maganda na siya kaysa sa dati. Dito naman mga kaibigan, makikita nyo kung gaano kahalaga na nilagyan natin ng grasa yung mga parts na yan. Kasi kung makikita nyo dito, may friction po or kumikiskis po yung bawat piyesa sa isa't isa. Kaya naman napakahalaga po na may grasa siya para less yung friction niya at mas smooth yung galaw niya. Kasi po pagka ayan po ay dry, lalo't lalo na pagka kinalawang, nagiging maganit po yung kanyang galaw. At dahil doon, minsan hindi po bumabalik yung preno nyo, or kung minsan naman bumabalik siya pero matagal or mabagal, or hindi smooth yung movement pagka kayo ay nagpepreno. Ngayon naman, ikabit na natin siya para masubukan na rin kung hindi ba magi-stack up yung preno. So pagka naikabit ko to, ipapakita ko sa inyo yung before and after ng preno natin para makita nyo kung effective nga ba yung ginawa natin. Gising sa gabi, usok sa baga, takbo ng isip, lutang sa baga, lakad sa dilim. So mga kaibigan, ito yung before niya. Kung mapapansin nyo dito, hindi siya bumabalik. Kailangan pang itulak pataas para bumalik yung preno. Tapos mga kaibigan, ito naman yung after. Ang bilis na niya bumalik. 'Di ba? Parang pumipitik-pitik na siya pabalik. Hindi na siya kagaya ng dati na kailangan pang itulak.